Then nakita mo si parang vision si St. Francis? It started when it's very hard to explain kasi that kind of encounter when you were driving, parang dumasis sa windshield mo yung isang favorite gospel passage na hindi ko malilimutan, pinaka turning point ng aking In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Loving Father, we thank you for bringing us together in order to be your living witnesses of your goodness and gospel, in order to show to the world the possibility of God's love to everyone, especially to hope most importantly in God's loving mercy. This we ask through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Welcome po, Father John Nathan Maagma. Yan. Isang Francisca OFM Conventual. Yan. Conventual Franciscan. Thank you, Padre, sa pagkakataon na ma-interview ka ulit. Kasi di ba last time na na-interview kita, online pa yun? Online sa Tagaytay when I arrived from, Italy pa yun. Yeah. Tagal na. Maganda yung naging story mo, yung conversion mo na dati kang engineer, civil engineer sa Saudi. Then nakita mo si parang vision si St. Francis? It started when it's very hard to explain kasi that kind of encounter when you were driving, parang dumasis sa windshield mo yung isang favorite gospel passage na hindi ko malilimutan, pinaka turning point ng aking ng pagtugon na yung what profit a man to gain the whole world but in the end I suffered the loss of his own soul. So yun ang pinaka yun ang aking pinaka spiritual foothold. Ano yung nakita mo mukha niya? Yung common na picture? Yung common na picture yung noon niya. Bali, actually, parang passing lang siya kasi it was late afternoon Kasi, sino susundan ko? Yan, di ba? Sabi, ako, paano? Parang ganyan, di ba? Kasi nga during that time, I was so preoccupied ng mga bagay na siyempre, working ka, siyempre, we are so busy doon sa company, sa mga projects and everything. And then yung pala, di pala totoo na, ayos on my part, kasi parang ang Panginoon ay parang herlay na sisingit na kahit nung pagkaabala ng buhay mo. Pag dumating siya mismo, when he desire, that's it. Kasi pwede naman sabihin na kada sa kabala ng buhay, pwede siyang pumasok sa iyo para liwanagan mismo kung anong plano ng Diyos para sa iyo. Kasi minsan, at kadalasan, yung plano natin na susunod, diba? Bali, bakit sa pagiging friar yung pinili mo, Padre? Kasi nga, yung characteristic ni St. Francis, kasi din siya ibang being the son of the merchant, na Assisi. Ang buhay niya kasi parang somehow luxurious, may mga barkada, may hilig mag-bar hopping. Yung word of bar hopping, yun ang hilig ko nung araw Ibang sa kanya he left everything behind for the sake of the gospel. Yung radical change, yung radical conversion. So parang doon ako nag-match sa kanyang characteristic. Na kaya iwan ng lahat, yung conversion. No? Para maging bold na tagasunod ng ebanghelyo to live out the gospel. Parang yun, Siyempre, yung mga statement, parang perfectly stated, pero siyempre, bilang tao din, may mga lapses, hindi ba tayo manusunod lahat? Pero nandun yung willingness, to live it out. That kind of encounter, and ibang tinatawag parang paradigm shift. And hindi yung pinakamagandang point saan lagi kong binabalikan. Especially kapag medyo drowsy ka, pagod ka, parang nagkaka-crisis ka na, overwhelmed ka sa ganito. Yun ang ginagawa kong parang statement in order to be rejuvenated, Para sa mag-asawa din, ibang always going back nung tayo
una kayo nagkita ng girlfriend mo na naging asawa mo para ma-renew, no? Always go back doon sa pinaka-gospel statement na yun. Yun yung nagpapalakas sa kanila para magpatuloy to make myself available sa bukasyon ng pagtawag para isabuhay ang ebanghelyo. And sa yapak ni St. Francis of Assisi. Yeah. Ayun ang pinili ko, no? Itong pagiging Franciscan. And also, kasi ang pinaka-primary bukasyon ng pagiging Franciscan ay to be a brother, to be kapatid. Ibang inclusive. No? Yeah. Hindi yung dreaming sa entitlement, pwesto, kapangyarihan. Yung nakita kay St. Francis kasi yung humility. Tapos yung total submission to divine providence. So, and yung aking desire din na ma-experience yung miracle ng kanyang providence. Kasi you left everything behind, diba? Yeah. Kung tutusin, malaki ng skondo mo, you have the luxury of, other possibilities, and yet, iniwan yun because of him. Nasa plate mo muna lahat ng magagandang bagay. So, on my part, ano yung magandang bagay na dapat ko ma-experience, no? Through total submission and try to make it happen. Nangyayari naman talaga ay nawi-witness ko yung mga mapaghimalaan niyang intervention in divine providence. Na totoo pala, no? Na sabi ni St. Francis na great things we have promised but greater things have been promised us. Kasi buhay nito talaga naman passing through. Yeah. No, there are a lot of uncertainties and yet the most essential. Pagdating ng panahon, walang iba kundi Diyos. Amen. Diba? Tama. Kasi, alam mo, nasa deathbed ka, for example, no? Talagang magkakasalad ka, dadating panahon na tatanda ka, talagang maging bedridden ka, darating ang time na, tawagin ka ng Lord. Pag dumapat ka sa Kanya, ano ba itatapat sa Kanya? Diba? Tanging siya at ikaw lang Hindi mo pwede tapat yung mastery mo, ilang PhD ka, no, na ikaw ay mga duktong ng pangalan. Oo, di ba? May tadam sa meron ka. Di mo pwede pagmalaki yung mga PowerPoints mo. Yeah. Di ba? Yung mga, halimbawa kung nagbablog ka o kaya nakikilala ka ng tao, hindi yun Yeah. Pag tumapot sa Kanya, very personal yun. No, you and Jesus. Amen. At saka yung Kanyang ngiti. Kamusta ka na? So lahat ng mga hindi makadiyos sa yung pagkatao, talaga namang wow. So nakita mo lahat yan? Makikita mo yan. No? Talagang maluluha, Lord, ako talaga naman, ang dahil kong kapalpakan. Lord ba naman niya, wala akong mukhang iaharap. Parang ganyan, di ba? So, yun ang mga consideration no? Na, Lord, kilala mo naman ako from the very beginning, so I'm sorry. Tulungan mo ako with the help of your grace na ma-fulfill ko yung plano mo. Di ba? Kabila na kayong makapalpakan. Di ba? Lahat ng mga ungodly elements or whatever I've done in the past. Di ba? Di ba? Kasi kailangan aminin mo yun para surrender ka. Para pumasok yung grasya na wala tayong pwedeng magmalaki maliban sa grasya ng Diyos. Ano yung pinakagusto mong story ni St. Francis, Padre? Stories yung isa doon, halos lahat Kasi yung conversing niya, sa bagay, kaya parang nag-match sa kanya kasi yung when he left everything behind, hinubad niya lahat. Sinubad? Sinuri niya sa ama niya. At tinawag niyang ama sa langit na tatay, daddy, father, abba. Ibig sabihin yung pagiging malaya mo, detached ka sa lahat ng bagay sa mundong ito. And to be attached only to God. Yung eksena na yun, yung to be totally detached. Yeah. That's may consider profound poverty. Para ma-experience mo yung pagigmayaman mo bilang anak ng Diyos. Kasi sa mundo natin, di ba, parang ang nag-glamorize ngayon, yung mga attachments sa mga material na bagay. Yeah. So, itong spiritual ni St. Francis, ba't nga yung patuloy sa sumisibol? Kasi, pa rin siya? Makatotohanan pa rin. Relevant pa rin. Credible siya. At
masasabi mo, totoo nga, no? Na in order to be blessed and attached to God, you need to be detached sa mga bagay na alam mong hindi magtatagal. So, yun ang aking nakita doon, yun ang aking consideration. Kaya, favorite ko yung eksena yun, no? when he ended his son. Kasi namangha siya sa Panginoon Diyos eh. Iniwan ng Diyos ng lahat para maging tulad na din tao. So, doon na caught in awe ni St. Francis. Kaya, siguro, yun lagi ko nang iniisip lang din, ano. Kasi mayabang din ako eh. Ambisyoso. Kasi nga, nung ba, ang paano ko talaga maging astronaut, di ba? Ang dream, di ba? So, gusto mo magtrabaho sa NASA? Oo. Gusto maging piloto. Ay, hindi naman kaya na namin pa. Sadly. So, pero naging civil engineer ka eh. Oo. Eh, yun nga. Kasi nga, marin pa akong dream. Kaya mas lumanding ako sa pagiging pare. Pagiging religious. Eh, yun. Minsan yung plano natin, hindi yung plano ng Diyos eh. So what we need to do is to be open to God's possibility. Yung bang maging detached ka para ang Diyos ay makakilos sa'yo saan ka man dalhin. Kaya sa assignment namin, sabi ko, kasi kung saan mo ako dalhin, dapat ako maging masaya at maging fruitful. So, enjoy. Dahil sa buwan, sa Mars, or whatever, wherever, di ba? Oo nga. Yeah, speaking of ubod-tubad, di ba, may restore si Francis na nagubad siya. Pagulong-gulong siya sa thorns of roses. Oh, yun, kasi nga, yung thorn of the flesh, yung pita ng laman. Yun nga, di ba, may story na gumulong siya, tapos nagtinik dumig sa kanya. Tapos meron pa nga yun yung nagpagulong-gulong sa snow in order to combat in daw na concupiscence, yung kasalanan. Sin of the flesh. Yeah. Kasi kailangan harapin yun eh. Hindi mo pwedeng takbuhan yun kasi hahabulin ka din yun eh. Oo. Kaya yung principle ni St. Francis, i-comfort mo, harapin mo, huwag mong tatakbuhan kasi babalik yan. So he even confronted yung kanyang human limitations. Especially paging lalaki, whatever. Tapos kinumpront niya na hindi na magkakapamilya. Ito na, kaya nagawa siya ng snow ng halimbawa, asawa niya, anak niya, ganyan. Oo, parang may nabasa ko kayong story eh. May pagka-weirdo siya, no? Oo, talaga siya. Kasi nga, gusto niya lang sundan ng yapak ni Jesus eh. Buti di siya papagkamalang parang baliw. Ayun, baliw ang tawag sa akin, the fool of Christ. Ayan tawag sa akin, the fool of Christ. Kaya, siya nga yung may stigmata eh. The voice of the passion of Christ. Pero doon, so sa magandang eksena sa kanyang buhay, hindi siya yung ibang yung bang pinipeke lang sarili. Hindi, very truthful siya. No? Kaya parang mighty conversion din yan eh, ni St. Francis. No? Bali, hindi siya pare, di ba? Like ko siya. Sabi niya, hindi siya worthy na hawakan man lamang yung consecrated host eh. So, the humility of Francis, no? Kaya yung consideration niya. Syempre, isa yan sa misconception ng iba na iniisip nila pare si Francis, pero... kasi sa mga Franciscans, ang pinaka-primary vocation namin is to be a kapatid, to be a brother, fratelli, brother sa mga kapatid, to be inclusive, kaya para mayakap mo. Kaya naman mayroon sa aming naging mga pare because of the need of the church. Kaya may ino-ordain ng mga pari in order to administer the sacraments of the church. Yun naman naging dahilan doon eh. Pero primarily kaya sa amin, religious brother, religious cleric, meron kaming equal rights and dignity. Kasi ang common celebration namin ay fraternity. Kapatiran, no? Kasi nga, parang wala yung entitlement. Cleric ako, dapat ganyan. So, para pag pantay-pantay. Pantay kayo, meron kami equal voting power. And equal siya. Kasi nga, ang pinapangunahin ng bukasyon ay pagiging kapatid. Kaya yung pagiging ordaining ministers ng simbahan because of the necessity of the church to administer the sacraments para sa simbahan. Kung tama ako, Padre, na si Francis that time, parang reformer din siya, di ba? Parang isa siya parang sinisita niya yung mga problema simbahan.
Hindi, implicitly, kasi yung kanyang buhay ay talagang kasi ganun no? Kasi yung kanyang focus ay kay God. Yung total transformation, yung kanyang to be caught in awe. Yung kanyang buhay, yung kanyang spirituality, tsaka yung fruit ng kanyang buhay, even change the landscape of Europe, both social and spiritual and church realities. Na hindi naman sinasadya kasi yun siya Gusto niya ipakita na yung radical transformation of the gospel in one's life. Na posible pa rin sa panahon natin at sa panahon niya na isang buhay ang Ebanghelyo, hindi siya parang an statement lang na it is a possibility. So, na-revolutionize yung lahat na nakapaligid sa kanya. Lahat ng realities. Mapolitika, mapasimbahan, it, no? Kaya sabi nga, he changed the landscape of Europe. Kaya papumunta ka halimbawa sa Italia, yung mga piazza doon, yung mga plaza, lahat ng sa kapangalan sa kanya. And during that time, ipauso social media, no? Pero sumikat siya, no? Kasi siya, wala mang social media, no? Pero, very strong yung the way he used to communicate to other people because of his charism. Parang maraming tumatakbo towards him. Para makinig sa kanya, makita siya. And to experience yung kanyang spirituality. Na very transformative. Kaya dumami din yung mga tagasunod niya Dumami yung mga Franciscans. Dahil doon. Kasi living out the gospel in a radical way. And to make it possible na posible talaga siya. Grabe. Na hindi makonsume ng luxury, ng society, ng prestige, ng power, ng kapangyarihan, ng positions. Hindi yun. Because he was caught in awe of the humility and the poverty of Christ, the Word made flesh. Wow. Yun ang naging consideration niya. Kanina story yung parang tinanong sinong saint. Alacoque ata yun, si Mary Alacoque, isa secretary. Si Saint Mary Margaret Alacoque. Oo. Kasi nalala ko yung istorya nung ako'y college pa. Kasi nung sa campus ministry, nabasa ko din yun na Mary Margaret Alacoque, di ba? The Secretary of the Sacred Heart. And then, in one occasion, she asked Jesus, the Sacred Heart, sabi niya, medyo casual, Jesus, wag sana magagalit, no? Pwede ba magtanong? Sino malapit sa iyong puso bilang Sacred Heart? Sino among the saints na malapit sa iyong puso? Kasi mas si Jesus ngiti lang siya. Di siya nagsalita, Ito base doon sa narinig sa kalabasan, no? Hindi ko naman anong libro yun, no? Kasi palabasa ko once, hindi ko na binabalikan, Hindi ko na malimutan yung story na yun. Ngumiti na si Gislaine, and then parang nagkaroon ng Fields of Thunder, boom. Tapos nagkaroon ng malaking ulap. Then lumabas si St. Francis. St. Francis of Assisi. Di ba sinasabi ni Gislaine, ito manapas sa aking puso, pero ito yung nag-conform sa puso, the second heart of Jesus. St. Francis. Kasi nga, he radically followed Jesus. He conformed himself to the very image and likeness of Christ. Kaya, meron siyang marks of the passion. Yung stigmata. Kaya, gano'n. Pansin ko pag mga Franciscan, parang puro extraordinary yung mga buhay ng mga weirdo. Weird. Extraordinary. Some, yan. Sumana sa founder. Ganun din. Weirdo. May mga marami sa San Francisco. Meron tayong isang taon, 365 days. More than that, yung mga canonized na mga blessed na Franciscans. I remember when we were in novitiate, every day, binabasa namin yung mga yung essays on the scene. Sobrang pangay. Tapos na hindi pa kami tapos na because of that radical conversion ni St. Francis, maraming sumunod sa kanya, yapa. And Padre, sa mga di nakakalam,
ikaw ay matalik na kaibigan ni Father Suarez, right? Yeah. Kasi, actually, nagkasama kami nung college. Nung kami nasa campus ministry. Member kami ng isang marine group na Association of the Children of Mary. And doon kami nagsimula ng journey. Doon sa grupo na yon, grupo kami makalalakihan ang naming bisyo ay magbasa ng mga religious books. Tapos paggabi, kung mayroong bar hopping, mayroong tinatawag na adoration chapel hopping. Nice. Pinipuntahan namin yan. Mag-worship, mag-adore. Gabi, after ng klase. Sa Adamson yun, Iba-iba sa Adamson, sa Paco, sa Maynila. Nag-ikot kami kung sa may adoration chapel. Ito kami nalupunta. And we never thought na ganun yung mangyayari na magiging healing priest siya. Ako, di ko na-expect na ako maging pare, isa din. Pero one time when we were doing our mountaineering, nagma-mountaineering kami. Kami lang din. Wala kaming affiliated ng grupo na minsan tinanong sa baptist na, ano kaya maging future natin? Naku, wala na yung future na yan. Bahala na si Lord. And then dumating yung time na pas kami naging pare na yung grupo na yun. And then, nice. Kami naging pare. Hindi namin expect yun. Hindi siya naging healing priest. Hindi namin mapanuhay. Ito, healing priest, masama yan ha. Baka yan, gawa mo lang yan. My goodness. Malaking kasalanan sa Diyos yan. Naku! Ayan. Ingat ka. My goodness. Gift niya talaga. So, skeptic ka nung una? Kung may mga skeptic siya, isa ako sa number 1 na skeptic niya. Pero siyempre, kaibigan ako. Sabi sa kanya, ingat ka kasi alam mo, masamang mangloko ng tao. Oh, my goodness. Baka magdahil sa demonyo yung gift mong yan. Diba? Pero merong sa occasion na talagang, totoo nga yung authentic yung kanyang gift. In-advise ko lang siya, ingat ka kasi baka maraming sumakay sa popularity. Right. Baka mapahamak ka. No? Nangyari nga. Parang gagamit sa'yo. Nangyari. Nangyari nga yun, di ba? Siyempre, yun ang pinili niya. Meron namang special grace na binibigyan ng Diyos sa kanya para mapagtagumpayan niya, ma-overcome yung mga sigalot ng kanyang ministry. No? Pero siyempre, gano'n talaga. Maga sa kinuha ni Lord no? Yeah. Bata, ano pa yan? Ano ba nangyari niya? 52? 53 years old? Yeah, parang habang 52. Yeah. Badminton? Nakakamiss din yun Nakakamiss din siya Ang maganda sa kanya, hindi niya nalilimutan yung aming friendship. Sabi siya magpunta, ang maganda kasi hindi kami matagal na nagkikita. No? Pag kami nakita, parang bang kangina lang. Parang-usap. No? Kasi kagaya nung ma-release yung narang araw na paano ma-identify ang tunay na kaibigan. Especially in moments of crisis and difficulty. Yes, sa Cyrac. May Cyrac, diba? So, makita ang tunay na kaibigan. Ibang kayo nag-uusap pag alam mo sa mga hanapin. Okay? Ano yung pag-usap ibang bagay, kundi yung relationship ninyo at sa relationship sa Diyos. Yan ang klase. Ikaw, nakaranas ka na ng healing niya? Hindi ko pinapas yung healing kasi. Pero naganawis ko kasi may mga may sakit halimbawa. Pag tinapikan ganyan, kasi mabigat din kamay, gumaganyan, maloko din kasi mabiro kasi yan Ganun rin kumagaling Isang kasama nga rin namin ibang binibiro-biro na parang pinipitik-pitik na rin niya. Parang may kurenteng dumada doon sa may parte ng katawan na may sakit. Ganyan. So gano'n, isang nabiti sa kanya yung nung tumawag siya, sabi sa akin, nasa ka ba? Sa kumbento, siyempre. Dito? Hindi sabi Paranaque naman yun. Okay. Nung healing mass, naku, sinasabi ko yung healing mass na yan, talagang problema yan Maraming skandalo dyan Ano yung masamang nanloloko talaga Sabi sa akin, sumama ka. O di sumama naman ako sa Bulacan. Puli lang yata yun And then, punong-puno na tao, di kami makatikan sa simbahan dahil yung mga streets, puno. Naglakad na lang kami. Nagmisa. Punong-puno. Tapos mga panikit-likit. Talagang shoulder to shoulder, belly to belly. Talagang dikit-dikit. Ang hirap huminga. Ang dami. Tapos yung yung maghihiling na, may dila ng mag-ina.
Yung bata, sinilang na gulay. Yung bang parang tuwala, pag ginano mo, wala. Tapos, di na pagsalita. Yeah. And then, yung pinatos sa kanya yung bata, 2-year-old yun eh. Tingnan nagsalita yan, nagsalita yung bata, tapos, yan mo yung bilang pumitik yung mga kasukasuan. Tapos, tumayo yung bata. Hindi mo nakapaglakad eh. Tapos sabi, mama, nagsalita yung bata. Ay, may yung mga tao doon sa loob ng simbahan eh, punong-puno, bigla nagtakbo palabas eh. Tapos kami na lang naiwan eh. Nagtambo na takot niya. Iba nga pa, nag-aris na kasi hindi nila makaya na witness nila eh. Kaya nung pag-uwi namin, sabi sa akin, nasasakit kami. Tahimik kami. Tapos tahimik lang ako. Sabi niya, lumingiti siya, sabi, Jo, naniniwala ka na? Oo nga, ano ba naman yung nakita ko doon? Ikaw talaga naman, ingat ka sa niya klaseng gift na yan. My goodness. Nakakatakot naman yan. Okay, anyway, total, gift mo yan, tinanggap mo, naku, talagang pasalin mo yan. Ingat ka lang, mag-ingat ka lang. Pag just in case na may mga problema ka, talagang medyo sukol ka na, suffocated ka, alam mo kung saan mo ako takalpuin. Doon ka mag-alalin yan eh. Yun lang, pause, pa lang siya. May problema siya, Jo, usap tayo. Okay, sige. Ikaw yung tinawag niya sa movie, Jonathan, di ba? Yun yata, oo. Basta Italy ako, tinawagan ako ng isang friend na, ikaw yata binanggit doon sa film ni Father. Talaga? Binigyan ako ng link. Oo nga, no? Okay. Pero yung mga accuse sa kanya na parang abuse daw, ikaw personally, anong take mo ng padre? Yun, talagang critical and talagang matindi yan eh, no? Pero maganda niya, sabila ng lahat, na-vindicate siya, di ba? Yeah, yung nilabas mong Vatican. Na-vindicate. Mas remote yung babagay na yan. Makis ka. Ang maganda sa kanya, hinaya niya. Lagi masunuri sa sana na simbahan. Nag-obedient. Naramdaman ko yung niya, struggle niya. Kasi pari siya, hindi siya mapag-celebrate ng sarili niyang misa. Nag-co-celebrate lang siya. So pinagbawalan siya? Kung celebrate siya, pero okay lang sa kanya. Hindi naman niya mapigil ng mga taong magpahil. Siyempre, ang gagawin ko? Gusto niya sa inyo na lang to. Sabi nga sa akin eh. Naku, kung nalalaman lang nila, kanila na lang. Pero yun eh, hindi naman niya mapigil ng mga taong magsilapitan para magpahil sa kanya. After the mass. Hindi na paniyatabuyin. Ang least charity naman yun. Kasi, mana na si Lord. Diba? May mga himala nangyayari patuloy. Ang maganda sa kanya, open siya. Hindi siya nagtatanim ng galit. Kaya malaya siya, very free. Parang malapit na death anniversary niya, no? Kailan ba? Tapos na. February 4. February 7 birthday na. Bali, 5 years na. Kasi since nung 2020, no? 2020. 5 years na. Hindi na sa last time. There's no last. Dito sa Angas. Hindi na ako doon sa tomb. Iba na kasi may gano'ng kaibigan. Siyempre, nawala na. Patuloy pa rin, siyempre. Naman ang journey natin. Yung story niya na parang narinig na basa ko yung kay St. Francis na encounter nung patay na siya. Alam mo ba yun? Naku, yung question na yan, ang niniwasan ko eh. Kasi yung picture na yan, ako ulit tinanong just to confirm. Sa'yo ba galing yun? Sa'yo ba galing yun? Hindi, pinakita na sa akin. Pero yun ang sulat niya mismo. Estampita yun sa nakasingit sa kanyang prayer book. Sa Divine Office. Yung sulat niya mismo yun. Sabi ko, pwede nga ito. So, pagkatapos yata nun ayun na, na-broadcast na, na-on-take ka, nakutak. Kala ko na magtago. Just to confirm na naman yung kanyang handwriting na talaga siya nagsulat doon sa likod ng stampita. Yeah. Para to attest yan. Yun yung kay Chay niya? Oo, yung nasa sa morgue? Nasa morgue siya, tapos mayroon nag-bless sa kanya. Oo, na pare. Parang si St. Francis, parang gano'n. Yeah. Parang yun yata yung kakamatay niya lang na yun yung pangitain o parang somewhat prophetic nung siya nasa seminary pa. Dahil? Sinulat niya yun na parang vision niya. Sinulat niya yun. Tapos nangyari namatay siya. Parang gano'n.
Diba? Ikaw naniniwala na yan? Ikaw, ano take mo dyan? Nangyaring gano'n, hindi ba na si Lord, kung nangyari. Kasi, ako naman, sa akin naman, in-authenticate naman ng talaga handwriting niya yun. Yung vision na yun, sinulat niya sa likod ng stampita, at para bang na-connect nila nung nasa morgue na si Father Suarez, tapos may mama, hindi nila clear, tapos nawala na lang. Parang gano'n, mapanaggas sa kanya, para bang kinokonik nila na si St. Francis yun. Kasi si Father Suarez, pusong Franciscano, sabi sa akin noon, ikaw Franciscano na, ako wala na ako niya, pero ang puso ko ay pusong Franciscano. Galing siyang Franciscan? Oo. Naging 2 years siya na postulat sa mga conventuals, Franciscan, sa bar namin. Dito, sa conventong ito. Ito, dito siya galing? 2 years. Nice. Pero wala pa siyang healing nung nandito siya? Wala pa yan. Alam ko, nagsimula yun sa Canada eh. Yung nabuhay siyang patay. Oo. Later na yun. Yung lumabas na yung mga ganun. Ano siya pumutok eh. Doon na. Pero kilala mo yun yung nabuhay niya nun? Ay, hindi. Nakwento lang niya. Ikaw naniniwala ka na nung... Ay, kung makanyaniwala, nagkanto sila dun eh. Sir, asa ka naman ako? Open naman ako. Kung nangyari, hindi okay. Hindi... Ang tanong, nasan yung nabuhay? Oo nga. Si Lazarus. Ano pangalan doon? Na-record pa? Hindi ko alam. Hindi ko na follow up yun. Hindi ko na chinek. Yun ang pagkakasa. Saan mo nabalitaan yun? Sa media o siya sa kanya mismo? Ito rin ngayon eh. Tsaka wala ng mga nakasunod sa kanya. Nabalitaan ko na lang. Kaya, yun nangyari, nagka-problema na siya nun. Kaya may yung ganun gila. Anyway, kung yung binigay sa'yo, talaga namang extraordinary. Di ba? Kaya mas nakasaysayan ng pananampalataya ng simbahan, di ba? Pag yung mga ganyan, mga saints, extraordinary. Yeah. Halimbawa yung sa amin, si Saint Joseph Cupertino. Yung lumilipad. Na nag-levitate. Meron siyang 117 levitations. Recorded. Hindi pa kasama mga unrecorded. Ang hirap na pag nasa ecstasy, kunyari, kinontemplate niya yung the cross, si Mama Mary, lalong higit yung pag-disrupt ng Eucharist, nag-levitate. Nagkakagulo man tao. Parang inano siya ng Pope nun, di ba? Pag tinago siya. Parang legal yung terms natin eh. Parang in-house arrest siya. Nilagay siya sa Assisi. Kasi parang di siya pagkaguluhan. Pero totoo talaga yan. Lumilipad talaga siya. May recorded nga. Recorded na levitation niya, 117. Pero wala na ako picture, wala pa namang... wala pa nung time na yun. Wala pa social media nung araw eh. Kasi yung mga... parang ganyan yung ginagawa. Wala pang wala pa doon. Wala pa. Unlike sa Fatima, kahit pa paano meron. Oo, mga 20th century na yun eh. Pero niya wala pa. Wala pa yun. Wala pa yung mga plus-plus. Wala pa yun. Yeah. Yun yung mga... sulat lang. Sulat sa mga annals. Sa buhay ng mga saints, mga banal. Grabe, no? Kasi ma-canonize yung mga yan eh. May mga documents yan. Doon binasi yun. Kaya nung dinalaw ko yung kwarto niya sa Assisi, sa Sacro Convento, yung sa Basilica. May kwarto kasi doon sila pinamimisa na lang siya eh. Doon siya kinulong. Doon actually kinulong. Parang doon lang siya para huwag magkagulo yung mga tao kasi nga nahihirapan yung mga ibang mga pare, yung mga bispo kasi pali ko konti kasi nga pag siya ay nasa ecstasy, talagang naka-levitate siya eh. O diba? O may piyesta, diba? Tapos, nag-contemplate siya, nandun na. Yan ba yung obedient siya yun? Ay, hindi pa yun. Naman yan, yung Martyr of Obedience, si Blessed Bonaventure of Potenza. Yung lumutang? O may mga weirdo nga kasi, yung mga beyond natural order. Kasi nga, pinapakita doon yung kapangyarihan Diyos beyond. Diba? Parang ganun. Ano ba yung kwento na yung padre? Kasi yung obedience na kasi. Maganda yung kanyang line. Sabi niya, maging masunurin ka, parang gano'n, no? Parang maging masunurin ka at ang Diyos ay maging masunurin sa iyo. Obedience. Tapos, tapat mo yung paging obedient mo, dahil ang Diyos mismo ay obedient din. Ang mayak na ng pagsunod.
Yeah. So, yung kwento na yung sabi yung superior niya na... may kwento kasi summertime yata yun. Tapos, may kwento ng spirito sa amin ng mga elder friars namin yan eh. May isang occasion yata na na meron na sa mga manifestation na nakakaiba. Kaya tumalon yata sa may cloister. Sa kanya, Bona, talon ako, sabi mo ako andali. Ano yun, nagsuspended on air. Kung nakinig ko ang friars kung tama nga aking kwento. Suspended on air. Tapos sabi, magkasa ko ng permission sa guardian. Okay, kaya tapos tako siya sa guardian. Father Guardian. Na naman problema mo, Bona. Bonaventura. Ask ko permission. Ano naman permission? Ano naman permission niya? Saluhin ko si Fral Derito. Bakit nasamba? Ayun, nakalutang sa air. Wala nakalutang sa air. Ano ang ginagawa niya doon? Isa tumano, saluhin ko, sandali muna. Magkas muna ako ng permission. Pag sige, takbo sila doon. Tapos, sige, permission granted. Takbo ko, nadabuhan ba yun? Nandun, nakalutang. Diba? Beyond extraordinary talaga eh. Yeah. And, Padre, pag-usapan natin si Maximilian Kolbe, di ba? Kasi nga, nandito yung parokya Kolbe. So, ano ba talaga ang ibig sabihin ng Marian Consecration, Maximilian? Ang Marian Consecration ni Maximilian Kolbe, parang ganito. Yan. Yung pagdadalaga kay Maria, ang ginawang best example kasi ni Maximilian ay yung ginawa mismo ng Diyos. Halimbawa, yung in the Word made flesh na sinapupunan ni Maria. For 9 months, wala namang ginawang intervention doon si Jesus, no? Pero mami, bisan mo yan, lalabas na ako after 3 months. Sinunod ng Panginoong Diyos yung kalikasan, di ba? Yes. By total consecration to Mary na dinesign para sa kanya. Parang ganito, pag parang ganito yan eh. Yung kalooban ni Maria, yung kanyang will, is totally inseparable sa kalooban ng Diyos. Yung pinaka-premise. Parang ganito, ikaw nilagay ko dyan, hindi ka gagalaw hanggang hindi kita ikinikilos. Allowing ourselves to be touched and to be guided by Mary. Pag tinulungan ganyan, pag ginalaw ka, yung pagtulog niya sa iyo, paglalaw sa iyo ni Maria, ay yung mismo ay kalooban din ng Diyos para sa iyo. Kaya kung ang Panginoon Diyos ay hinayaan niyang siya ay ma-impregnate sa sinapunan ni Maria, sino tayo mga makasalanan na hindi magtalaga sa Kanya? Kung ang Panginoon Diyos, the Triune God, ay nagtalaga kay Maria, tayo pa kayong makasalanan na hindi magtalaga sa Kanya totally. Kasi yung ginawa sa Kanya ng Diyos, yan yung totos-totos, no, Padre? Totos-totos. Yung iyo. Pero beyond pa nga yung ginawa ni Maximilian, kaya medyo humanga nga si John Paul II kay Maximilian eh. Kasi nga yung total consecration na yan. Compared sa total consecration ni Montfort, yun ay naka-close doon sa credo, yung I believe in God. Kay Maximilian, profound kasi ang pinaka-foundation niyan, yung the incarnation. The incarnation of the Word made flesh. Kung saan ang Diyos ay nagtalaga totally kay Maria. Kaya nagkaroon tayo ng manunubos, isinilang sa atin ng manunubos. Kaya si Maria, ano man ang kanyang naisin, ni kailanman hiwalay sa naisin ng Diyos. Kaya rest assured tayo, guaranteed. Ayan. Kung tayo lalapit kay Maria na Immaculata, will ni Lord yan. Will ni Lord yan. Dahil hindi kailangan hinihiwalay ni Maria ang kalooban niya sa Panginoon. Kung hindi mag-incarnate ang salita ng Diyos na kanyang sinapupunan. So, yun ang consideration ni Maximilian Kolbe. Tsaka mas maikli sa kanya, di ba, Padre? Parang mas maikli yung consecration ni Kolbe. Bali, yun lang. Simple lang siya. Pero kasi, iintindihin mo yung principle ng total consecration ni Maximilian. Yung total surrendering ni Maria. Okay? Sinabi nga niya minsan, huwag tayong matakot ang mahalin ng ina ng Diyos, si Maria. Sapagkat din natin kayang sukatin ang pagmamahal na binigay ng Diyos sa kanya.
Kasi di ba marami nga, di ba, yung last time yung sinabang video na yung false devotion to Mary, na sometimes we become so scrupulous na po, baka lagi na akong tumatawag kay Mary, baka nalalagpasan ko na si Jesus na. Do not be afraid. Kasi the heart of Jesus and Mary is actually inseparable. For example, pag-rasa sa kami na tinatanggap natin, no, which is actually the very heart of Jesus, no, nagkaroon ng second heart of Jesus because of the immaculate heart of Mary. Same flesh sila, di ba? Oo. Nagkaroon ng flesh ang salita ng Diyos kay Maria. Yeah. Di ba? Tama. And literal yun. Ang laman ni Jesus ay galing sa kay Maria. Kay Mary. Kasi ano siya, di ba? Oo. Immaculada. Oo. Di ba? Oo. Kaya malamang yung kinataganda sa Banal na Komunyon ay flesh din ni Maria. So one. The second heart of Jesus from the Immaculate Heart of Mary. Di ba? Ewan ko tama yung na napanood o narinig sa isang interview sa isang Eucharist miracle na yung finding na chromosomes ba yun doon sa flesh o sa dugo na ano ba yung chromosomes ng male at female? XY. XY yata. XY. Yeah. XY. Basta gano'n, female. Kanina yun? Kay Maria. Diba? Kasi nga, by principle, saan pang nagkaroon ng flesh ang salita ng Diyos? Kaya nakuha. Kay Maria. Kaya ganun, diba? Yeah. Kaya makita din sa Miracles Mega, for example, diba, the heart of Jesus, and the Immaculate Heart of Mary. John 19, because Mary shared the intensity of suffering of her son dying on the cross. Diba? Yeah. She shared that kind of profound intensity of suffering of the second heart dying on the cross for us, for our salvation. Yeah. She totally participated in God's divine plan of redemption. Kaya yung movie nung Mary na Netflix, very talaga, no? Padre. Very opposite talaga. Kasi di ba si Mary is total will ni Lord. Never siya nagduda eh. Kaso yung Mary doon sa Netflix, parang puro takot eh. Siyempre, kaya puro question eh. Kanyang bias na lang yan. Siyempre, nakakilala sino ba si Maria? Tanungin natin yung mga banal. Kaya si Maximilian, kung si Francis ay the fool of Christ, si Maximilian Mary Kolbe ay the fool of Mary. Diba? Yeah. Parang inclusion ng dalawang Franciscan saints. Yes. Diba? And sabi ni Maximilian Kolbe, walang takot ang tunay na deboto ni Maria. So, paano makakatulang debosyon kay Mama Mary sa mga takot at problema sa buhay, Padre? Actually, si Banet taong-taong naman talaga yun eh. Ang magandang attitude din Maria na pwedeng matutunan sa kanya. Yung total surrendering to divine providence. Diba? Let it be done to me according to your word. No? Na ano man yung kinapagap natin, bad things, good things. No, be thankful and grateful. Hindi man nalibre sa Maria sa mapigarit. And yung the prophecy of Simeon, the representative of Jesus, sabi nga doon parang balaraw na tatarak sa iyong puso sapagkat siya may kadahilanan ng rising and downfall ng Israel. Bilang nanay, hirap noon. But there's something beautiful in Mary. For example, nung pinagbubutis pa lang niya yung baby Jesus. Yung feeling and attitude and excitement of seeing the face of God made flesh. Siya ang unang-unahan to gaze the face of God. Bilang nanay, di ba? Iba, ano kay tsura na ko? Ano yung excitement? Kaya kung titingnan natin, si Maria may malalim na contemplation sa mukha ng Diyos. Siya. Paano may hiwalay sa kanya si Jesus? Kaya may sabihin na sabi mo Kristyano ka pero wala kang pagkilala sa ina ng Diyos. Yeah. Diba? Yan ang mahirap i-contemplate ng mga protestante. No? Nasa gano'n silang plain. Jesus alone lang. Jesus alone. Jesus alone. Saan ba nagaling si Jesus?
Diba? For example, no, yung respect na sa kanyang nanay. Kaya nagkaroon siya ng ng first miracle, diba? Because of Mary. Yeah, wedding at Cana. Diba? Wedding at Cana, diba sabi niya, Mommy, not yet my time. Kailan pa? Sige na nga. Diba? Kaya yun, talaga napaghimala si Jesus. Para magbigay ng kagalakan sa mga kinakapos nating ganap during the wedding of Cana. Kasi mapupulusa na yung kasaya kasi wala ng anak, diba? Mapapayaw. To the rescue, ang nanay nag-intervene para dire-diretso ang saya. Wow. Ang kagalakan ng buhay, ng pamilya, ng mag-asawa. Diba? Tama. Oo. Di sa KJ. Sinabi niya ang kanyang anak, Jesus, wala na sila ala. Mommy, di pa na mag-time. Kailan pa? Do whatever he tells you, ha? Di ba? Sige, nagimala na siya. Ayun, simula ng kanyang himala. So, gano'n ang position ng role ni Maria kay Jesus at para sa atin. Always pointing Jesus, not to her. Tandaan natin yan. Si Maria, hindi tayo parang kinukumbis para tayo dalhin sa kanya. No way. Always to Jesus. Pointing to Jesus. Same thing with us then, no? Imitating the way of Mary, pointing our brothers and sisters to Jesus, towards Jesus, not away from Jesus. So, ibig sabihin, Padre, si Mama Mary during his time with, hindi na siya nagulat sa mga na-experience na nangyari kay Jesus. Yung mga pag-crucifixion, suffering. Actually, pati resurrection. May grasya din ng Diyos, may intervention yun. Mayroong special vision binigay sa kanya. Kasi, parang nakikita niya siyempre parang yung master plan. No? So, alam niya na yun. Parang alam niya rin niya yun Kasi, doon pa lang doon sa presentation of the temple is pagkakasabi sa kanya ni Simeon, di ba? Ito yun. Parang nakita na niya. So, hinanda na rin sarili niya. Ang maganda sa kanya ay yung magandang image kung saan she stood her ground to be the mother of God. Her primary vocation. When she stood at the foot of the cross, she stood her ground as the mother of Jesus. But after some time, when Jesus said, "Behold thy son," there's another vocation to be the mother of us all. Kaya naman, si Maria, very thoughtful siya sa kanyang vocation na alalayan tayo sa buhay natin pananampalataya. Always praying for us, counseling us, guiding us, no, and leading us always to Jesus, not to her. Yun ang kanyang second beautiful vocation. Not only the mother of God, but the mother of us all. Bilang ina natin lahat. At lagi siya nagpapaalala, gumagabay. Kaya meron siyang mga apparitions, diba? Paalalahanan tayo na ang kanyang vocation ay para sa atin. Para i-break tayo sa Diyos. Magdasal, mag-penance, magpatawad, at makaranas ng tunay na kapayapaan. Yan naman. Kay Kolbe naman, Padre, si Maximilian Kolbe, di ba siya patron saints of media? Oo. Na social media din. Patron din sa social media. Kasi, ano nangyari yun? Kasi may naalala ko diyan, may isang line na sinasabi niya na sa mga friars doon during his time na. Kung si Satanas, he make use of high technology in order to lead other people away from God. No? Dapat tayo din, mga friars, gamitin natin yung powerful na modernity ng social media, for example, in order to evangelize and to bring back more souls to God. Diba? With prudence, kasi pwede ka naman kainin yan pag nagpabaya ka, diba? Kaya kailangan, wag yung habilin na St. Francis na okay na mag-aral, okay gawin mo yan, but don't ever extinguish devotion to prayer. Yun ang mahalaga. Huwag mawala yung buhay pananampalataya, buhay spiritual tayo. Kasi totoo naman talaga, pag nakuha ka ng social media, babad ka na doon. Nadidirect ka na. Scroll ka na. Tapos ano naman nabubuksan mo doon. Hindi ka maingat, patay yung bata ka.
Kung saan sa ganun yan. Pero parang sense of mortification. Diba? Yun yun ang challenge doon. Yeah. Paano mo ililiging ibang tao sa kabanan kung mismo ay nalaglag na rin? Diba? Yun ang doon, yung challenge doon. Sabi mo na parang napag-usapan natin dati na genius siya. Magaling kasi may mga drawing pa siya ng mga spaceships. Doon sa momento namin, may drawing. Parang 10 years siya, parang advance siya, advance ng kanyang thinking. Siguro, approximately, mga 50 years ahead. Ganun siya ka-advance. Kaya, nalala ko niyan, somehow na may misunderstood siya na kaya mag-converse yung contemporary niya. Kasi iba yung kanyang... para siya nakabangisa, gano'n. Kaya minsan, somehow naka-persecute ka sa loob. Kasi kakaiba ka eh. No? Ganun siguro mga saints, no? Kakaiba. Parang mahirap intindihin. Yung paka-advance, no? Na may misjudge natin sila. Yeah. Like, kaya nasa yung sabi mo yung Franciscan sa Japan ng atomic bomb. Dahil... Kasi yung location nila, sa pagitan ng dalawang, parang gano'n, na pagitan ng dalawang hill. Kaya yung yung radiation leak doon niya napili. Doon. Hindi nasira yung kumbento doon. Parang ganyan. Pero siya, advanced thinker yun eh. Yeah. Siguro, garasyon na rin yun kasi nga, bata pa lang siya, itinalaga niya sarili niya sa mahal na birhen. So, iba yung gabay ng ina na Diyos. Para bang aalalayan ka niya para maging partner ka, maging collaborator ka, participating in her mission, no? Para mas maraming maligtas na kanluan. Pag ganong klase, mag-iba rin yung yung composure mo, the way you think, saka yung courage. Di ba ngayon, we are celebrating the Jubilee of Hope? May magandang eksena sa buhay niya eh. Ang nalala ko dyan, yung nasunod ng bunker, nakakamatay na sa loob. Di ba sa bunker? Walang ilaw, mabaho, marami na nakakamatay sa loob. Isang santo ng pag-asa. Kasi sa kadiliman, sa mabahong kalagayan, marami na mamatay. Ginagapang niya ibang mga fellow prisoner, inawang kamay. Para bang inaano niya kung buhay pa yun, hindi. Pag buhay pa, sabi niya, kapatid, kapit na ha. Dasal tayo. Kung saan ginawa niya yung chapel ng mga bunkers, kumata sila ng Ave Maria. Diba? Pinalakas yung loob, pamabigyan ng pag-asa, kaya may mga nabubuhay. Diba? Parang may tuturing natin siyang even the saint of this Jubilee of Hope. Nabibigyan siya ng pag-asa sa kadiliman at wala ng pag-asa. Bali yung relic niya ng buhok, diba? Okay, but yung first class. Yung first class niya. Oo, kasi nga, yun ang makikita dahil sinunog siya eh. Diba? So, kaya yung kanyang piyesta, halos makasunod ng piyesta ng Fort Marin Dogma, the Assumption. Kasi yung question, yung ontological question ng death, lalo yung mga sinunog, paano nangyayari kasi? Ano mangyayari sa katawan natin, di ba? Asan yung question ng resurrection of the body in life everlasting? So, nagkaroon ng doctrinal question ng simbahan. Pero, yun, nasagot naman yun. Parang nakakatawa is, parang kinuwento mo na yung buhok niya na yun yung tinago ng mga friar. Yung nag-haircut yata sila. O yung karima mga buhok niya, balbas, buhok na kaya balbas. Sila pa balbas niya eh. Yung karamihan. Kaya pag naalala ko ito, kaya ibang mga brands lang, pala-google kami nag-haircut agad natami yung buhok. Kung maging holy yan, kung lumabas ng seminaryo, di ba? Pero may, siguro, during that time, and during this time, yung mga converse niyo, makasama niyo, nafe-feel nila na kakaiba ito, baka maging saints. Siguro, may gano'n sila anticipation din. So, they kept those things. Di ba? Kasi nga, paano mo nahabulin katawan na wala nga siya, nasunog, di ba? And madaling sabihin na gusto mo natin maging banal, pero sa totoo lang mahirap gawin. So, paano natin masasabuhay ang kabanalan sa gitna ng trabaho, social media, at mga pagsubok sa buhay? Unang-una, kilalanin mo muna kung sino ka. We should know who we are. That we are created in the image and likeness of God.
in a very particular way and context ng ating pagkakairan. Maaari step ng setting a family, ng environment, and yet, knowing na we are loved, no, ng Panginoon Diyos. And yung kabanalan kasi, it is open, sabi na, there's a universal call to holiness. No? Maging sino ka man. Di ba man kailangan maging pare para maging banal ka eh. Ang pagiging banal ay pagiging pare. Amen. Kasi, mabubuhay ka ng sakripisyo. Nag-aalay ka. So, you're actually living out one of the characteristics of Christ, yung kanyang priestly character. And acknowledging yung ating dignity bilang mga anak ng Diyos, bilang heirs of the kingdom of God, tagapagbanan ng buhay na walang hanggan. Yun muna siguro kailangan maintindihan natin yun na tayo ay binigyan ng dangal ng Diyos. Na halimbawa tayo mga binyagat o sampo, yun ang pangalan ay nasa ngalan ng Diyos ng buong may kapal. Kunyari, Adrian, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Diba? Ibig sabihin pangalan mo, you need not to underestimate your name because your name is in the name of God. That name, even you as a person with that name is actually holy. Doon ito magsimula, kaya who you are. You are a holy person because you are in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The very source of holiness. And then, pag na-realize mo yun, na-acknowledge mo yun, with all your limitation and imperfections, no, we should live out, no, yung the way we should live. Doon mahirap. But we cannot do it. We cannot do it alone. We need the grace of God. Para mag-work sa ating yung grasya ng Diyos. Hindi man nadalo yung grasya ng Diyos sa mabutiki, sa ipis, sa atin, sa kanyang, sa pangalan na meron tayo sa ating pagkatao, dalawangis na ng Diyos. Kaya naman doon, pinakamagandang posto niyan, na mag-radiate sana yung kabanalan ng Diyos sa ating pagkatao. Mangyayari naman yung pag tayo ay aware kung sino tayo. Ang problema na kasi, pag-i-ignorante natin sa ating pagkatao na undermine natin. Kaya kailangan natin ng masugid na catechesis ng ating pananampalataya at kung sino tayo. Kasi tayo lahat yung mga extension ng kabanalan ng Diyos eh. Extension tayo ng mission ng pagliligtas ni Jesus eh. Kung gano'n, hindi wala ng gulo, no? Wala ng gera, wala ng mga altalingan. But because of our ignorance of that dignity and life that we gain from God, doon tayo nagkakaproblema. Kabanalan? Ano ba yan? Trend ba ngayon yan? Usapan ba? Pinag-uusapan ba ngayon? Baka tayo na nag-uusap niyan eh. No? Kasi pag narinig ng ibang tagalabas, parang banal-banal na yan. Hindi na mauso ngayon yan. Ano? So somehow, sa ating kapanunan natin generation, mas nag-glamorize pa ang paggawa ng pagkakasala para hindi pagkilala ng tunay sa ating pagkatao, sa ating human person. Diba? That's the thing. Kaya tayo, we need to, pag-ibayuhin pa natin para mas maraming makaalam. Kaya itong social media, pwede makatulong para malaman ng ibang mga kapatid natin sa kalataya. Sabi nga ni Father Luciano, make the word of God viral. Make it viral, no? Most especially maging viral yan, kung tayo naging good example, we walk our talk. Kasi madali explain, tapos buhay naman natin taliwas. Kasi maniniwan, maliwanag sa mga yan, sinungaling yan, di ba? Kaya mahalaga yung witnessing, yung maging tunay na buhay na saksi. Challenge yun, Hindi yung madali eh. Kasi talaga naman pumapalpak tayo. Pero, bumangon lang, bangon lang, tayo lang tayo. Kapit lang kay Lord. Amen. And sa panahon ngayon, maraming taong natutokso sa sumubok sa horoscope, New Age practice, at iba pang hindi makakristyano paniniwala. So, paano ipapaliwanag na ang Diyos lang ang dapat nating pagkatiwala, Padre? Sa ating generation ngayon, exposed tayo sa maraming na technology. Napapanood natin na maraming nandibigtima doon sa mga ganyan klaseng mga activities, dead end at talaga namang dadali ka sa kadiliman. Ba't mo ka pupunta doon? So make use of your intellect. Yun nga problema natin because of ignorance, kaya maraming doon nagiging doon sa ganung klaseng kapangyarihan.
Kasi we are, parang tayo mga Pilipino, ay may pagka-animistic ang ating culture. Gusto natin yung mga power na yan. No? Hindi naman galing sa Diyos. Gusto natin mabilis, no? Gusto maging, alam mo, binibili ng power na yun. Binibigay sa inyo, sikat ako. Pwede magpagaling. No? Pwede magpaganda. Ganyan. Pwede yumaman. Yun yung mga temptation eh. Temptation of second to Jesus doon sa, diba? Temptation mountain. Tama. Diba? Pera, prestige, power, kasigada, diba? It is not by leg alone that man can live, but by every word that comes from the mouth of God. So, kaya lang napakalaga na mas kumapit sa tunay na kapangyarihan, ang Diyos. At ang ginapong kapangyarihan, hindi na nalalayo sa atin ang kapangyarihan na hanap natin. Nasa sa atin na. Kaya sabi ko kanina, di ba? Sa pangalan natin, nandun ang kapangyarihan ng Diyos, the faculty of God, the very source. No? Jonathan, in your name, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Ilang kapangyarihan. Kasi one time, merong isang ali na dinala dito noon. Kasi itong ali ay sarasari na sakit. May diabetes, high blood, name it. Ang dami na. Siguro naburido siya, nilakayat siya. And then pumunta siya sa isang albularyo one Sunday. And then, pinagaling naman doon siya. Tapos binigyan na anting-anting. And then Lunes, nagkagulo. Pag yung Martes, nagkagulo na doon sa isang area namin dyan. Dahil sinapian na. Patay na. Sinapian na. Dito? Oo. Tapos yung mga mandarasan ng parokya natin, lusog naman doon, lusog. Nagdasal sila ng rosaryo. Siyempre, yung manang ng simbahan natin, di ba? Pag magdasal ng rosaryo ay, Ave Maria. Pag sumasay, mabilis, di ba? Parang M30, caliber machine, ganyan magdasal, di ba? Tapos, di ba tapos ng Ave Maria? Santa Maria. Yan. Sabi nung ari naman na pinaposes niya, bilis-bilis ninyo, mabilis. Ay, yung mga mandarasan natin, lalo nagka-utal-utal na. Hindi nila natapos ang rosaryo, ang nangyari, hindi nila nito sa simbahan. Tapos, ang dali nag-aabang, ando gagawin. Ko ba dito dinala yan? Ay di, sure, di hinarap ko na. Actually, hindi pa ako Paris Place nun. Iba yung Paris Place nun kasi nawala yung Paris Place. Kasi nagkakagulo na eh. And then, sabi ko, Mrs., ba't naman kayo kumikinig pa sa ibang kapangyarihan maliban sa Diyos? Diba? O ba't yung sutsut pa yung anting-anting na yan? Hubarin nyo yan. Bisa ka, bato ako kayo dyan. Tapos, sabi ko, nahod naman yan natin nga, tapos pinasunog ko. Tapos maya, sabi nung isang member ng ministry, Father, di masunog. Busin ng gas. Hindi na masunog. Pinuntahan ko. Imbis ako ng tubig. Andiyam. Siba naglagay ng gasoline sa holy water na ito. Diba? Diba? Grabe. Okay, sunog yung sa holy water, kakaiba yun. In short, gumaling yung hari. Kinos ko, huwag yung kikinig sa mga kapangyarihan maliban sa kapangyarihan ng Diyos na tunay. Kasi ibang kapangyarihan ay talagang lolokoy na kayo at dadali kayo sa kadiliman. At sa kawalan ng buhay lalo na. In short, yung mga gumaling, and then naging palasin ba? Ayos. Nabalik ko rin sa Diyos doon. Yun naman talagang role natin eh. Nagkikita pa rin kayo nila? Ay, no. Hindi ko na nakita yun. Mukhang namatay na yata. Matanda na. Matagal na yun eh. Hindi matagal na rin. Siguro na siyempre, bisa tinanggap niya yung kanyang kalagayan. Yung sakit niya. Oo. Iba yung may sakit tapos wala ka sa Diyos, mas mahirap yun. Di ba na may sakit ka, tinanggap mo, tapos in-offer mo para maging salvific yung paghihirap mo. Para sa kaligtasan ng kaluluwa, sa kaligtasan ng iba, salvific yun, redemptive. Basta may grasya doon. Compare na dahil sakit mo tapos umiwanay ka sa Diyos, kinapit mo yung kapangyarihan ng kadiliman, lalo ka mahulog sa kawalan. Mas kawawa ka. Diba?
we hope and pray na nasa mabuti siyang kalagayan sa kamay ng Diyos. Diba? Para may experience ka din, di ba, sa deliverance ministry? Ano lang, occasional. Lalo na nasa... Pero occasional, yung bang para bang natataon lang. Siyempre, timing. Wala na ibang harap. Gagawin ko, di harapin na. Yung nasa Rome ka? Nasa Italy ka? Sa Italy naman, parang gano'n din nangyari. No? Kasi nga, mayroong isang... sa parokya namin, mayroong tumawag na meron daw Italiana, babae na may ganun problema. May parang infestation, ganyan. No? Kasi, parang na-member yata na underground. Okay. Siyempre, ganyan. Sabi ko, magkakapo nyo ng pare, Italiano. Pahirapan pa ako Pabira, Pilipino. Father, mabulong sa kanya. Hanapin doon Pilipinong pare. Nakus ko po. Ako lang Pilipinong pare doon sa lugar na yun. So, dinalit ko. Siya, sige. Sabi ko sa mga kasama mo, mga Italiano mga kasama ko Pwede kayo umarap sila Italiano naman. Yung magkakagindihan kayo, di ba? Hindi, ayoko nga, takot ako nun. Ano mga pare naman kayo, di ba? Tapos ako, isang pare na matanda. Father, pakusap, hindi. Ayoko nyo, di. Ibig sabihin, ako na binigyan ng permission para harapin. Ay, nako, di ibig sabihin, ako talaga humara. And then, di na ako doon sa chapel namin na liit. Nagdodasal tayo. Sabi ko, medyo limited na aking language kasi Italiana ka, no? Baka ano masabi ko, di bali, may part ng English to gagawin ko, pagdasal tayo. No? There's something remarkable doon sa nangyari. Kasi, nung pinato ko yung stall doon sa lubahan, biglang sa bumagsak, no? Tapos, ngayon, yung alay, tumitingin sa akin, nalalaking nalilis ko massage, gano'n. Tapos, after some time, sabi ko, dasal tayo ng Ave Maria. In short, naging okay siya. Tapos, dinala ko sa altar, nag-renew kami ng pananampalataya. Yung first, yung pang-Easter stuff. Yeah. Yung ginamit ko yun. And then, naging okay siya, okay. Pero kinuwento sa akin ng kababayan natin kung ano nangyari yung time na yun. Basta ko nung pinato ko yung stola. Yung stola. Kasi yung stola kasi parang yung authority of the church. Ang naramdaman pala nung ani na yun ay parang siyang dinaganan ng bato. Imagine mo yan, stola lang ako ito. Pinato mo. Ginano ko na naman yan pinatong ganun. Parang nadakhan, parang bumabasang ganyan Tapos yung dinadasalog na yun, parang nalilis na yun pala. Sa likod, may nakita sa likod ko na parang mga ipo-ipong maitin na sa paligid ko. Tapos kaya may babae, magsalita niya kami Maria para tulungan ni Mama Mary. Ang image sa harapan namin, Our Lady of Fatima. Yung image, Tapos, basta tayo. Pero saan nangyari pa sa kanya, nagkaroon siya ng pangitan na, hinarap siya ni Mama Mary. Di ba, gumaling siya, bigla. Tapos yung kapangyarihan ng yung effectiveness ng renewal ng faith, yung credo natin. Laking bagay yung believing ka. Kaya in-encourage ko yung mga Katoliko. Pag tayo, halimbawa, paglinggo o solemnity, tumako tayo after ng homily, tapos magpo-profess tayo ng ating pananampalataya, pakisambit naman, sama-sama. Nung I believe in God. No? Kasi di ba maalala niyo yun, di ba, nung bago binyagan isang tao, after mabinyagan, after ng renouncement, nung kasitan, di ba, para tayo maging sakop ng Diyos, we profess our faith. Diba? Yun ang kahalaga. So, yung last pag nataon na occasion na, kasi nandun hindi ko pwede yung atrasa kasi sabi doon sa kanya, bulong sa kanya ng spirit hanapin mo yung Pilipinong pare. Ako na naman Pilipinong pare sa lugar na yun. Sino rin bumulong sa kanya? Hindi ko na. Siguro Holy Spirit. Kasi nga, gusto na niya ma-redeem, gusto na niya ma-liberate. Kaya, she's really looking for total deliverance. Pilipinong pari talaga, no? It happened. So, ikaw lang talaga Pilipino doon? Doon sa lugar namin, doon sa lugar niya, sa Lerdo niya. Doon sa lugar, ako lang ng Pilipinong pari doon, walang iba So, kung gusto ko magtago, walang request kasi ang ginawa nung Italiana, naghanap na kamabayan natin Siyempre, nalocate ako. Ako lang nag-ibig ng Pilipinong pari doon Ngayon, gano'n. And Padre, siguro kung si St. Francis ay buhay sa panahon niya, ano kaya ang magiging mensahe niya sa mundo?
sa simbahang Katoliko. Bumalik sa Diyos at mamangha muli sa Diyos at sa kanyang sanlilikha at sa ating pagkakalika. Yung pagkakamanghang, yun ang nawawala sa atin ngayon. Meron siguro tayong pagkakamangha sa ibang bagay. Material o kasikatan ng ibang tao ganyan. Pero yung magkaroon tayo ng pananahimik, kailangan natin yun to assess ourselves, to re-evaluate ourselves, to silence ourselves in order to be caught in awe, para mamangha muli. Mamangha, pag tumigil sa salamin mo, mamangha, wow, ako to. Tapos tingnan mo, ibang matao iba, may babagchas tingnan mabituin sa langit paggabi. Diba? Yung mamangha sa kalikasan kasi dadaling ka doon sa may akda ng kagandahan. Nalala ko yung sulat ni Pope Benedict, yung Via Pulchritudinis, The Way to Beauty. Kasi tayo namamangha pag may maganda. Diba? Namamangha tayo sa kagandahan. Yun ang Diyos At ang reflection ng kagandahan ng Diyos ay nasa kalikasan at nasa sa atin din. Ano yung puso ng tao. So, mamangha muli at tulad ni St. Francis at napalumbalik muli at malikha muli ng Diyos sa kanyang grasya. Why you love being Catholic? Well, kasi inclusive, universal, all-encompassing. Regardless kung sino ka, ano ka man, ano ba ang faith system mo, kasi ang pinaka-basic tenet Jesus died once and for all, everybody. We profess Jesus as the universal Redeemer of mankind, the Savior of the world. Diba? Kaya universal, Catholic. Ayun na. Yung pinaka-good deposit of faith because of the, yung unbroken succession, ng apostolic tradition. Yun ibig sabihin connected. Hindi tayo putol sa source. Ang grace. Wow, ang ganda ng Padre. Baka meron kang gustong i-promote sa ating mga viewers. Yung ginagawa mo rosary. Rosary, if you wish to join and to be your prayer partner, why not? And to be my prayer partners, why not? Kasi we need to pray. The world is actually have a lot of uncertainties. And kahit naman ganun, we always be hopeful. Yung bang sinasabi ng Saint Paul na be always in the moment of rejoicing, to always rejoice in hope. To be patient in moments of trials and difficulties of life. And always persevere in prayer. Kaya hindi ginagamit ko yung Romans 12. Tama, Jubilee of Hope kayo, di ba? Will always rejoice in hope, be patient in trials, and persevere in prayer. In prayer, kasi doon tayo bubuin Ibang sama-sama tayong magdasal na may pananampalataya at marami tayo, maraming very powerful Pero gamitin ng Panginoon Diyos yan para sa ikabubuti ng ibang tao. And mag-invest tayo sa pagdarasal. Pagdating ng panahon na kailangan natin, may mahuhugot tayo. We are secured. Amen. Amen. May mawi-withdraw ka. Mag-withdraw ka parang Gcash yan. Dito, game. Dito. O parang pay by, di ba? May mahuhugot ka. Secured ka. Yes. Baka pwede mo sila ma-invite sa Parokya Colbe, Padre. Everybody's welcome. Sa natataning parokya ni Maximilian Maria Colbe, dito sa Greenfields, sa may Quezon City. We're in for it to experience, the graciousness of God to those who are going to visit, and to be blessed. Especially in the celebration of the liturgy. And also to be caught in awe sa mga bayani ng ating pananampalataya. Sa bayani ng ating pag-asa. Sila yun Kung may bayani sa bansa, may bayani din sa ating pananampalataya, sa pag-asa at pagiging bukas palad. Sila yan, katulad ni St. Maximilian Kolbe, ni St. Francis. Tapos parang nagmamariology kayo dito? From time to time kasi kami mga conventuals, primary speaking, lahat pag sabi conventual, mga Mariologists na rin yan. So, siyempre, sa mga Franciscan din, ang mga who champion ng Immaculate Conception. Ang mga Franciscan ng champion ng Immaculate Conception. So,
nasa dugo na namin, DNA na rin namin yan, yung marine aspect ng pananampalataya. Ayun. So, Padre, maraming salamat sa pagkakataon na to at makapanayam ka at ma-share yung mga binahagi mo sa amin ngayon na Welcome. very relevant at I'm sure maraming mga viewers natin ang ma-inspire sa mga story at knowledge about this Franciscan saints and lesson na pwede namin ibaon especially ngayon. So, thank you so much, Padre. And baka pwede kami humingi ng blessing and prayer sa iyo, Father. Okay, with the blessing of St. Francis, no, the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. May the Lord bless you and keep you, smiling and be merciful to you and give you His peace. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You go in peace. Thanks be to God. So, Thanks be to God. Thank you so much, Father. Gusto mo bang magkaroon ng early access? Kumbaga, ikaw yung unang makakapanood ng mga na-interview ko, mga guests dito sa ating programa na Istoryang Katoliko. Magagawa mo yan, mga ka-faith, by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag-i-interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually, hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga, I'm a one-man team dito sa ginagawa ko. So, most of the time, ako talaga nag-e-edit. Actually, ako talaga nag-e-edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to. As much as I want, na after ko sila ma-interview, ay ma-upload ko na, hindi ko po yung magawa kasi kailangan natin i-edit at pagandahin pa yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo. Pwede nyo siyang ma-access by joining my Patreon group. Once na natapos ko na yung interview, i-upload ko kagad dyan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo mga ka-faith, sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group, ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam nyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga cost tayong ginagastos, mga ginagamit natin, yung pamasahe, pagpupuntahan natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, and etc. In due time, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga ka-faith, by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa-improve at mas mapaganda pa at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kumbaga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview, pero may capacity ka to help me in this mission, ay magiging mag-partner tayo. Ako gagawa ng pag-i-invite, pag-i-interview, but at the same time, alam ni Lord na you help me and you've been partnering me with this mission. Kaya mga ka-faith, para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link kung saan mo pwedeng ma-access itong Patreon group na to. May cost siya, may konting babayaran ka lang, pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless.